Hello, kind warriors. Welcome to another episode of Megumi X and Her Awesome Dad. Ako nga pala ulit si Prof. Allen, and today, let's talk about a topic na madalas iwasan, no? Pero sobrang importante nito para sa ating mga growing kids on spectrum, no? Ito yung tinatawag natin puberty and sexuality education for autistic teens. Okay? Kapag lumaki na ang ating mga anak, no, nagbabago ang katawan nila, tumataas ang boses, nagkakaroon ng period o nagiging curious sa feelings, no? At bilang magulang, natural lang na kabahan tayo o malito. Pero tandaan natin, no, normal ito at mas madali para sa kanila kung tayo mismo ang magtuturo sa kanila ng maaga ng may pangunawa. Alright? Magbibigay ako ng step by step na proseso kung paano natin to ipapaliwanag itong mga bagay na to. Una, i-explain natin ang body changes sa simple at direct na paraan, okay? Gamitin natin ang visual stories or picture books. Sabihin lang natin ang diretso, kapag nagbibinata ka na, no, lalaki ang boses mo. Kapag nagdadalaga ka na, maaaring magkaroon ka ng period, no? Hindi kailangang takutin sila, kailangan nating ipaliwanag sa kanila para mas mauunawaan nila. Okay? Ikalawa, eto medyo sensitive to ha, turuan sila ng privacy at personal boundaries, no? Ipaunawa natin kung alin ang mga private parts na hindi dapat ipakita o hawakan ng iba. Sabihin din natin kung saan lang pwedeng magbihes o gumawa ng mga sensual activities para sa sarili, no? Dapat yung mga yan sa kwarto lang, nakalak at walang ibang tao. And hindi to tabu ha. It's about teaching safety and respect, no? Ikatlo, i-discuss ang consent at personal space, no? Turuan silang magsabi ng no at igalang din kapag ibang tao ang nagsabi ng no, no? I-practice natin with example. For example, kung ayaw ng ka-classmate mo ng hug, no, anong gagawin mo? Dapat matanggap niya na ayaw ng ka-classmate niya ng hug. Ito ay pagprotekta sa kanila laban sa mga abuse o maling akala, no? Baka kasi merong mga taong magsasamantala dahil meron silang mga bagay na hindi naiintindihan. Okay? Kaapat, talk about feelings, no? Oo, normal din na ang autistic teens natin magkakaroon yan ng crush, no? Sabihin natin na okay lang yon, pero turuan natin silang magpahayag ng feelings sa tamang paraan. Yung respectful, yung safe at hindi invasive. Alright? And ikalima, no? Keep communication open. Hayaan silang magtanong, no? Pakinggan muna bago tayo magpayo. At kung nahihirapan silang magsalita, pwede silang gumamit ng ibang ways para maisabi sa'yo kung ano yung gusto nilang iparating, gaya ng pagsusulat o pictures o ibang ways para mag-express. Okay? Remember, kind warriors, ang sexuality education ay hindi tungkol sa pag-encourage ng sex, no? Kundi pagtuturo to ng respeto, kaligtasan at self-awareness. Lahat ng mga bata, autistic man o hindi, ay may karapatang maintindihan ang sarili nila at matutong magmahal ng may dignidad at respeto. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Always remember, when we talk with love, they learn with trust. Peace.